Blessed Sunday to everyone. Welcome sa first Sunday ng buwan ng Mayo. As I've mentioned before, tayo ay nasa second quarter na at ang pag-uusapan natin ay practical Christian living. How to live according to the Bible. The Bible gives importance in this business of applying the Word of God, no? Sa James 1:22, maliwanag, no? But be ye doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. So we're expected by God to live what we believe, or else we are deceiving not other people nor God, but ourselves. Diba? Ayaw naman nating maloko. Pero kung tayo mismo ang naloloko sa ating sarili, that sounds ridiculous. Pero yan ang sabi ng Bible, no? Kung tayo ay nakikinig lamang at di natin isinasagawa ang Biblia, ang una nating niloloko ay ang ating mga sarili, no? So, true Christians show what they believe by their behavior. So, kung ano pinaniniwalaan natin, yun ang makikita sa ating asal, no, sa behavior natin, and their principles by their practice. So hindi yung sinasabi natin na prinsipyo sa buhay kung ano yung ipinamumuhay natin. Doon nakikita yung mga yung tunay na principles natin sa buhay. So walang kwenta ang iyong sinasabi kahit ganun pa kalakas ito kung hindi naman ito nakikita sa iyong buhay. May nagsabi nga, no? Your actions speak so loud that I cannot hear you. At sinabi rin ni James, no? Sa kanyang aklat, faith without works is dead. Kaya talagang mahalaga ang pagbibigay pansin natin sa practical Christian living, no? Kaya nga binibigyan din natin ito sa loob ng 3 buwan sa second quarter, kung paano tayo bilang mga Kristiyano ay hindi maging hearers lamang, kundi maging doers of the Word. Our specific topic ngayong second quarter, na nasimulan na natin last time, ay true success. No? Pag-usapan natin ang iba't ibang aspeto ng tunay na tagumpay sa buhay ayon sa sinasabi ng Biblia. We only have one life. At ayaw naman nating masayang ito dahil mali ang paraan natin sa paghanap o paghahanap ng tunay na tagumpay sa buhay. Di ba masakit sa pagkakyat mo sa tinatawag na ladder of success, na kapag dumating ka na doon sa dulo, you'll find out that the ladder is leaning on the wrong wall. Ibig sabihin, hindi pala yun ang hinahanap mo o nais mo. Kaya hindi dapat tayong mag-aksaya ng panahon. Mahalagang tiyakin natin na pinagsisikapan nating kamtin sa buhay ay yung tunay na tagumpay. No? So last time I talked about the 7 keys to true success. Binigyan din natin dito kung papaano natin marireach o maabot ang ating mga isineset na goals sa ating buhay. Ginamit natin si Nehemiah na successfully naabot niya ang kanyang goal, that is building or rebuilding the walls of Jerusalem, at nagawa niya ito in amazing 52 days sa kabila ng maraming mga oposisyon sa kanya. Now today, I would like to use a New Testament character in the person of Apostle Paul, who had successfully lived his life because he accomplished God's purpose in his life. No? Siya ay naging matagumpay dahil kung ano ang layunin ng Diyos para sa kanya, ay nagampanan niya. True success is measured by not how much we have lived the way we want to, the position we have attained, or possession we have acquired, but how much we have lived according to God's purpose
in our life. So ito yung isang mahalagang sentence na dapat nating tandaan, no? True success is living the purpose of God in our life. Ulitin ko, no? True success is living the purpose of God in our life. Hindi tayo pwedeng tawaging matagumpay sa buhay na ito kung hindi natin natupad ang layunin ng Diyos sa ating buhay. So pakinggan natin ang testimony ni Apostle Paul, no? Just before his death. Sa 2 Timothy chapter 4, 6 to 8, sabi dito, no? For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. So hindi siya, wala siyang flight dito, no? Departure, ibig sabihin niya rito ay yung kanyang kamatayan ay malapit na. At ito ang kanyang testimony sa pag-describe ng kanyang buhay, no? Probably more than 30 years of serving the Lord, no? After na makakilala siya sa Panginoon. Sabi niya rito, I have fought the good fight, I finished the race, I have kept the faith. Sabi niya sa verse 8, henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. So bakit pa siya tatanggap ng award o reward sa Panginoon kung hindi siya naging matagumpay sa kanyang buhay? At sabi niyan, and not only to me, but also to all who have loved His appearing. So may tatlong paglalarawang ginamit si Apostle Paul, no, sa kanyang buhay upang ipakita na natupad niya ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga maituturing natin na siya ay tunay na matagumpay. So ang unang paglalarawan bilang isang sundalo, soldier, isang ilustrasyon yan na ginagamit ng Bible para i-describe ang isang Kristiyano, no? Una, dahil meron tayong superior na dapat sundin. Walang iba, siyempre, kundi ang ating Panginoon Kristo. At may labanan tayo, o si Apostle Paul, na dapat pagtagumpayan. Hindi siya sibilyan, no? Kundi isang sundalo na may misyon. As a soldier, engaged in constant spiritual warfare. Ano ba ang sabi niya? Anong claim niya? Sabi niya, I have fought a good fight. No, napagtagumpayan niya ang lahat ng labanan niya para sa Diyos. Hindi siya umayaw, hindi siya umurong. Natupad niya ang layunin ng Diyos bilang isang tunay na sundalo ng Diyos, no? At tayong lahat ay sundalo ng Diyos. At dapat tayo maging matagumpay din sa larang ito. Pangalawa, na paglalarawan yung athlete, isang atleta, particularly isang mananakbo, no? Meron siya karerang dapat tapusin, di ba? Pag sumali ka sa isang karera, takbuhan, siyempre merong finish line, dapat makarating ka ron. Siyempre, lahat nangangad na makarating ng una. At anong kanyang testimony? Sabi niya, I have finished the race. Natapos niya ang karera na ilinatag sa kanya ng Diyos, na sumisimbolo sa layunin ng Diyos para sa kanya. Hindi siya umayaw, hindi rin siya tumigil. Natupad niya ang layunin ng Diyos bilang isang atleta ng Diyos. Tayo rin ay mga atleta ng Panginoon. Nilagyan niya tayo ng kanya-kanyang mga dapat takbuhan, no? Dapat matapos natin ang karerang yon ng matagumpay. Pangatlo, na paglalarawan na isang guardian, no? Tagabantay. No, si Apostle Paul ay mayroong pananampalatayang dapat bantayan, ipaglaban at ingatan bilang isang guro at mangangaral. At anong kanyang testimony bilang isang guardian? Sabi niya doon, I have kept the faith. So sa kabila ng mga oposisyon at bulaang mga guro, no, ay nanatili si Apostol Pablo sa katotohanan. Natupad niya ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay bilang guardian of the truth, no? At tayo rin, tayo mga guardians of the truth na dapat ipinamumuhay natin, dapat ay alam natin kung anong mali, at dapat ay ipinapahayag natin. Paul has lived his life successfully. Why? Because he has lived according to God's purpose in his life. Kumusta, kapatid?
Are you living the purpose of God for you? Yan bang buhay ngayon na tinatahak mo? Yan ba ang kalooban ng Panginoon para sa iyo? Tandaan natin, ang Diyos ang lumikha sa atin at tayo nilikha para sa kanyang layunin. And His purpose is for our good and ultimately for His glory. Tandaan niyo yan. Ang plano ng Panginoon lagi ay mabuti para sa atin. Yun ang pinakamabuti. At yun naman ay para din sa kanyang kalawalhatian. Ang classic example nito ay si Joseph, na anak ni Jacob. Alam naman natin ang kwento ng kanyang buhay. Iba-ibang uri ng pagsubok ang kanyang hinarap. Mula sa kanyang mga kapatid, inihulog siya sa balon, at plano nga nilang patay na siya, no? Pero salamat sa panganay ng kapatid, si Ruben, na sabi, huwag na natin siyang patayin, no? Ibenta na lang natin. So binenta nila, siya naging isang alipin, at mahabang kwento ng kanyang buhay, siya nakakulong. Pero later on, dahil sa gift na ibinigay sa kanya ng Panginoon na mag-interpret ng dreams, siya ang naging kasunod na pinakamakapangyarihang tao sa buong Egypt. Imagine, no? At dumating ang panahon, nagkaroon ng tagutom, pumunta mga kapatid niya, nakilala niya mga kapatid niya. Siyempre takot sila, no? Dahil may ginawa silang masama kay Joseph, lalo na nung mamatay ang kanilang ama. Na nakahanda na sila talaga na maaaring kung magiganti si Joseph, wala silang magagawa, no? Pero ang ganda na sinabi ni Joseph, you meant it for evil, but God meant it for good. Amen. Dahil sa ginawa nilang yon, nangyari yun kay Joseph, hindi siya makakarating doon to be the second powerful man in Egypt kung hindi nila ginawa yung mga ginawa nila, no? Ganyan ang buhay natin mga Kristiyano. Lahat ng nangyayari sa atin, kung tayo tunay na anak ng Diyos, ay layunin. At yun ay ayon sa plano ng Diyos sa ating buhay. Sa bandang muli, makikita natin kung tayo susunod lamang, no? Yun ay sa kabutihan natin na magbibigay ng kalwalhatian sa Panginoon. Mga kapatid, napakasarap mamuhay sa kalooban ng Panginoon. Hindi naman laging madali, pero tiyak na mayroon kang tagumpay sa buhay. Amen ba? Amen, no? So, ang title ng ating series dito, no, sa pinag-uusapan natin, no, paksa sa buhay ni Apostle Paul ay 7 ways to live God's purpose. Ano ba ang mga dapat nating gawin upang maipamuhay ang layunin ng Diyos sa ating buhay na magbibigay sa atin ng tunay na tagumpay. So ngayong umaga, titingnan natin the first winning way as reflected in the life of the Apostle Paul, no? So yung mga talatang pag-aaral natin, ito yung the testimony of Apostle Paul about his life, mga karanasan niya. So ang unang winning way, by the way, ito ay alphabetical ang simula bawat point, no? At 7 to. So 7 Sundays, no? Para mahimay-himay natin ang bawat point. So ang una ay aim high. Aim high. Maghangad ng matayog o mataas. May kasabihin nga tayo, no? Kung mangarap ka rin lang naman, mangarap ka na ng mataas. Dahil libre naman, ano? Pero hindi yan ang binibigyan diin ang ating mensahe. Anyway, sabi sa Philippians 3:14, itong sabi ni Paul tungkol sa kanyang buhay, sabi niya rito, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So aim high is not about our lofty or big dreams in this life on earth, no? Although there's no problem to dream big in this life. Hindi masama maghangad ng maayos at mabuting buhay. Sa totoo lang, napakaganda ng plano ng Diyos sa tao. At tatanda Diyos si Adan at si Eva, nung sila ay likhain, saan sila nilagay? Sa paraiso. Isang lugar na talagang nandun lahat ng biyaya ang kailangan nila, no? Yan ang nais ng Diyos sa atin, no? Kaya hindi naman masama. Pero yung aim high dito, it's not about living in paradise, but living in the purpose
of God. Aim high doesn't mean to have lofty, mataas, and big dreams of being rich and famous. Halos ata lahat yan ang hinahangad, no? Maging mayaman at tanyag. So this is not what we're talking about here, no? But to seek heavenly, eternal, and spiritual things over earthly, temporal, and material. Yun ang ibig sabihin natin ng aim high. So sa Philippians 3:14, makikita natin ang purpose ng buhay ni Apostle Paul. Sabi niya doon, I press on. No? Ito ay isang athletic term na sumasalamin sa effort ng isang runner na abutin ang finish line. Di ba kung nakakapanood kayo ng isang sprint, no? Pag malapit na doon sa finish line, talagang ini-extend yung katawan, no? Para maunang makarating, no? Yun yung sinasalabing effort ng salitang I press on. At ano pinagsusumikapan ni Apostle Paul, no? Abutin yung goal sa buhay niya. Yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay na tinawag niya itong upward call of God. So hindi ito yung purpose niya, ito yung tawag, mataas na tawag ng Diyos sa kanya. So ang main goal sa buhay ni Paul ay hindi nakatuon sa gusto niya, kung hindi sa tawag o layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Paul aims high because he was living for God's higher and greater purpose in his life. True success starts with having the right aim in life. Kung gusto nating maging matagumpay, yung tunay na matagumpay sa buhay, dapat tama ang ating layunin sa buhay. Paul aimed not only to live for material or temporal things, but according to the upward call of God. He has chosen to live for God, so that all things in life, such as profession or career, possession or wealth, position, prestige, and power, are viewed not the end, but the means to accomplish the purpose of God. Hindi yun ang kanyang hindi yun ang end ng kanyang buhay, yung mga bagay na yun, no? Na kung siya may pagpapalain ng Diyos, yun pa rin ay kakasangkapanin niya, gagamitin niya para sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Mga kapatid, yun ang challenge sa atin, no? Sabi ko nga sa inyo, may kanya-kanyang layunin ng Diyos sa ating buhay, no? May mga layunin na magkakapareho tayo, gaya ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pare-pareho yun na dapat isagawa natin, no? Pero dahil iba-iba tayo, ay may iba-iba rin siyang unique purpose sa bawat isa sa atin. Natagpuan mo na ba yun? Yun na ba ang direksyon ng iyong buhay, no? So yan ang challenge sa atin. Kaya nga, tingnan natin ang panawagan ni Apostle Paul, no, sa ating mga mananampalataya. Colossians 3:1 and 2. Sabi niya dan, if then you have been raised with Christ. So tayong lahat yan, no? Raised with Christ. Seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Seek the things that are above. And verse 2, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Maliwanag, mga kapatid, no? Kung saan dapat matuon ang ating pagpupunyagi, pagsisikap, ano? Maging ang ating isip hindi sa mga bagay sa lupa, kundi sa mga bagay sa langit. Hindi ang mga pansamantala, kundi ang pang walang hanggan. Mga kapatid sa Panginoon, kung gusto natin maging tunay na matagumpay, kailangang unahin nating pahalagahan ang mga bagay na eternal, higit sa mga bagay na temporal. Hindi ito madali, no? Dahil tayo ay physical being. Bagamat tayo ay human soul, no? Ay may mga needs tayo, may mga gusto tayo para sa buhay na ito. No? Pero dapat nating ma-realize ngayong umagang ito, no? Na mas mataas doon ang layunin ng Diyos para sa atin. Ayun ang dapat nating, sabi nga, we aim high. No? Yun ang challenge sa atin dito. Kung gusto nating makapabuhay ng ayon sa layunin ng Diyos. Mga kapatid, alam natin ito eh. Lahat ng bagay sa lupa ay kukupas, lilipas at maglalaho. Pero ang mga eternal na bagay mananatili magpakailan pa man. Ito ang sabi ng isang missionary, no, si Charles
Thomas Studd. Sabi niya, no, at alam ko, familiar ito sa marami sa atin, sabi niya, no, only one life will soon be past. Only what's done for Christ will last. Ang ganda paalala, no? Isang buhay natin ay lilipas, pero yung ginawa natin para kay Kristo ay hindi ay mananatili, no? Our life is too precious. Tayo bilang mga Kristiyano, di ba, binili tayo ng precious blood of the Lord Jesus Christ. Our life is too precious. Remember, we have been bought with the precious blood of the Lord Jesus Christ. Our life is too precious to invest on temporal things. So, kumusta ang layunin natin sa buhay? Do we aim high or low? Sa pangangaral ni Jesus sa Matthew 5-7, chapters 5-7, o tinatawag na Sermon on the Mount, binigyang diin niya kung ano ang uri ng buhay dapat ipamuhay ng isang tao na bahagi ng kaharian ng Diyos. Yung tinatawag nating kingdom mentality. Kasi ang mga Hudyo ay nakatali pa, no, doon sa batas, no, sa law, doon sa Old Testament. At yun ang nagiging batayan ng kanilang pamumuhay. At dito, pinalalaya ng ating Panginoon Jesucristo sila sa ganung pag-iisip, kaya tinuturuan niya ngayon kung paano sila dapat mamuhay, no, bilang mga tagasunod ni Kristo. At isa sa binibigyan diin niya rito sa kingdom people ay meron silang dapat pahalagahan o unahin sa buhay as members of His kingdom. So, halimbawa, Matthew 6:19-21. Sabi niya rito, no, do not lay up for yourselves treasures on earth. So, pinagbabawalan niya. Mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Sabi, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven. Doon dapat maglagak kayo ng mga tagasunod ko, no, sa kayamanan sa langit, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. Kasimple ng paliwanag niya, no? Sabi sa verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Ibig sabihin, kung ano yung pahalagahan mo, doon mo ilalagak ang iyong puso. So, pahalagahan mo ang eternal na mga bagay kaysa temporal na bagay para yung puso mo ay mailan mo para sa Diyos. No, napakaliwanag. Sabi, dahil ang kayamanan sa lupa ay nawawala, natatapos, samantalang ang kayamanan sa langit ay mananatili magpakailan paman. Kung ano nga ang pinahalagan mo, ginamit yung salitang treasure, nandun ang iyong puso. Kung ang Diyos ang pinahalagahan mo, ang puso mo ay nakalagak sa mga kayamanan sa langit. Beloved in the Lord, if we want to live God's purpose in our life, we need to aim high. No? Matthew 6:31-33. Sabi dito, no, therefore do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after these things, and your heavenly Father knows that you need them all. So ano yung inaalala o kinababalisahan ng mga taong walang Diyos, no? Yung kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, no? Pero sabi dito, tayo na mga anak ng Diyos, alam ng Diyos ang ating pangangailangan, no? Kaya sa halip na mag-alala sa mga bagay na yun, no? Sabi sa verse 33, so alam natin to, no? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. So yan, napagandang aral, no? Na alam natin ito, pero minsan hindi natin ito napapamuhay, no? Talagang binabalisa pa rin tayo ng mga bagay ng ating mga pangailangan, kaya nga yun ang nabibigyan natin ng priority, no? At hindi ang kaharian at ang katuwiran ng Diyos. Kung gusto natin mamuhay ayon sa kanyang purpose, kailangan
Unahin natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Natural sa mga taga-sanlibutan, siyempre, hindi mga mananampalataya, napalagahan ang mga material na bagay. Pero ang mga anak ng Diyos, tayo, ay hindi dapat ganon. Ang hinahanap at inuuna natin ay ang kaharian at katwiran ng Diyos. Dahil alam natin, ang ating mga material needs ay kayang ibigay ng Diyos. Hindi nyo ba alam na ito isang pangako sa atin? Na hindi nyo kailangan mag-alala. Alam ko ang kailangan nyo. At kaya kong ibigay ang kailangan nyo. Pero kailangan unahin nyo ako, ang aking kaharian at ang aking katwiran. So in conclusion, i-summarize natin. Anong prinsipyo, lesson ang matututunan natin dito? To live my purpose in life, I must aim high. By seeking the eternal more than the earthly. Ulitin ko ha. To live my purpose in life, I must aim high by seeking the eternal more than the earthly. At ano yung practice, ano yung challenge sa atin, Sige, sabayan niyo ako, sabay-sabay, basahin natin to, gawin natin tong personal. I must value and pursue the eternal over the earthly. Yan ang kailangan maging resolution natin ngayon. Maging conviction natin, Pahalagahan ko at pagsusumikapan ko ang mga bagay na eternal, mga walang hanggan, makalangit, tungkol sa Diyos kaysa sa mga bagay dito sa lupa. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa inyong paalala. Hindi mo kami pinababayaan. Sabi nga po ng iyong salita, a nation without a vision shall perish. Itong vision na to has something to do yung sa nakikita namin, kundi ito yung declaration po ng iyong salita. Kung wala po ito, talagang maliligaw kami ng landas. Ngayon, minsan pa pinalalahanan mo kami. Sa paksa po namin ng tunay na tagumpay ay maipamuhay ang iyong kalooban. At ang unang paraan para maipamuhay ang iyong layunin sa aming buhay, we aim high. Na ang hanapin namin ng mga bagay na makalangit at eternal. Tulungan mo po kami. Ito isang pakikibaka na kailangan namin pagtagumpayan sa araw-araw, Panginoon. Allow us to aim high. In Jesus' name, Amen and Amen.